Uy, ayan mga farmers, sa magandang buhay. At ayan, andito na naman tayo sa ating mga isda. At eto, sinipag na akong paghaluin yung maliliit at malalaki para sa ating mga ayungin. Ayan, mga maliliit na po yan para sa mga ayungin natin, na which is actually mas marami sila kumpara sa ating mga red tilapia. So ayan, tingnan nyo, papalapit sila pero dahan-dahan lang. Lalagay na rin tayo ng pagkain doon at sigurado doon marami tayong makikita na ayungin. Dito din mga farmer, yan, andyan yung araw kasi masisipat natin sila dito. Parang wala pa. Actually ngayong umaraw, mas makakapag-produce po ng natural food yung ating tubig dahil may sunlight na, no? So yung nutrients mako-convert yan sa lumot, tapos yung tubig natin mas magki-clear ng konti pero magi-green kasi may bago pong pumasok na tubig din na hindi naman ganun ka linaw. Medyo parang putik ba, pero yun, may sustansyang dala yun. Hindi naman natin kailangan clear ang tubig natin. Mas maganda nga yung medyo green ng kaunti para mas marami pong natural food. Pero dito naman kasi tayo, ayan, may duckweed tayo, may tawag dito, may mga kangkong tayo dyan na kinakapitan din po ng lumot yan. Pagkain din nila. Ayan na. Doon sa kabila mas marami. Wala pa akong nakikitang mga ayungin na parang hindi sila nang gugulungan. Mamaya silipin din natin yung doon. Lubog natin yung camera. Tingnan natin kung may ano ba ang tawag dyan. Mayroon tayong nag-isa natin dito. Ulang. Ayan. Ulangers. Yan. So at least meron din dyan, meron dito. Mga ayungin natin. Naglilinis sila ng ayan, medyo okay na mga kalat. Tigdalawang taka lang linagay ko para kako. Ayan na yung mga ayungin din. Ayan na, lalaki na ng isda natin. Pa 4 months sa 28. So may 2 weeks pa. Ano kaya ang mangyayari sa 2 weeks na yan? Kung lalaki pa ba ng kasi medyo kinakabahan ako gawa ng medyo siksikan po eh. Nakisiksik yung ayungin, pero tingnan natin. Kaya gusto ko na rin mapataas talaga yung ano yun, natakot sa ibon. Ayun napatalon siya. Laki na, no? Kita niyo yan. Actually singlalaki na po yung pinakamalaki natin. Yung mga nasa malalaking size, sinlaki na ng mga binibili kong isda sa Masinloc. Yung mga snapper, bitilya, yan. Halos singlaki na din po nung karamihan ng mga binibili natin. Ayun, yung mga pinang sigang. Ayan, mas malalaki na ng kaunti. Halos sa size 4 na yan. Size 5, 4, mga ganon. Parang tilapia na po ng nidindin. Ayan, minsan nga pagpasyal natin dyan, papakita ko sa inyo yung mga malalaki. Yung tinatawag namin limahan, animan. Ayun laki lapad na. Mga nasa 300 lang siguro tayo. Pagdating ng 4 months, 300 grams to 400 siguro. Baka meron. Mabagal yan, tamlay tingnan nyo, tamlay kumain. Pero kung matakaw yan, bilis sana lumaki. Pero okay na din, matipid.
Yung huli kong biyahe, meron pang 4 na sako ata, 3 sako. O 3. May 3 sako pa yung last biyahe ko. Parang libangan na lang ito na ano, di ba? Pinapakapakain ka. Pero sana makabalik po yung investment natin dito pagka dating ng panahon. Ayungin natin at yung red tilapia. Ayan. So, ayan na ang araw. Yan na po yung hinihintay ng ating mga papaya, especially. May masisip-sip naman silang sustansya doon. So, mas mabilis silang makaka-recover. Sana wag naman malaglag yung mga bunga. Pag nalaglag ang mga bunga, wala naman akong sisisihin kundi yung bagyo. Hindi kailangan pong gawin natin yun dahil idadapa ng bagyo eh. Ano yung nabitbit ni Rambo? What's that, Rambo? Nabitbit si Rambo ah. So nandito po yung mga isda nating iba. Sarap ng araw oh. Sarap ng araw. Ayan. Dito tayo, daming ayungin. Grabe. Alam niyo itong mga ayungin sa totoo lang. Ito po, pag nakita ako, sumasalubong. Tingnan niyo, nagwawala na sila oh. Pag nakita na ako nangangamo ito eh. Tingnan niyo sana wag akong madulas. Yan. Nakikita niyo ba yung mga ayungin na yan? Ano po yan? Yan po ay naghihintay ng pagkain. Sumasalubong sila. Ayan o, tingnan nyo. Naantay po sila ng pagkain. Dahan-dahan tayo naghahagis. Ang dami. Wow, yan mga ayungin. Shout out. Shout out po. Malilit ang tilapia dito, no? Pansin nyo. Ayungin, no? Maraming ayungin talaga. Ang bibilis pong lumangoy yan, pansin niyo yung langoy nila. Bilis. Yan, may maliliit na, so at least may masusubo na silang pre-starter. Karami. Yun. Nagkagulo.
Gusto ko din pong makita yung isda sa ilalim, kung ano ba talaga ang lagay at mga size po mapatansya natin. So ayan po sila mga farmer, oh. Ayun, dami, oh, red tilapia sa kabila yan. Takot sila sa akin eh, pero ayan, umangat na tayo, lalapit na yan. Ay, grabe, lalakas na rin. Sana yung naandun lumabas. Ano sa pond na maliit. Kanina actually may opening na ako, nag-vlog na ako. Wala na palang palpak yung battery na ilagay ko. Tandaan ako nandun pala 5 minutes higit. So ayun, ulitin ko na naman mga ka-farmer. Doon ako nag-opening sa may ulang. Tingnan natin yung ulang, silipin natin, dami talaga. Hindi ko po maiwasang hindi banggitin na paulit-ulit ang daming ayungin kasi kahit ako po ay namamanga sa dami. Kapalo, ayun, dami. Ayan, i-imagine niyo yung pinadeliver natin na marami pa namatay nun eh. Ilan ba yun? 5,000? Parang 4,000. And then another, ay hindi, 7. Tapos another 7. And then 5. So almost 20,000 pala itong nakalagay dito sa atin na ayungin, ano. So sabihin mo na nabuhay ay ano, plus yung mga pinanganak na dumami, mga farmer, dumami. Marami din po ang parating, yung mga maliliit. Nakita nyo na rin yung mga maliliit, yung mga naandito. Nauna kong pinakita sa inyo na sabi ko ito, mananganak na po sila. Ngayon medyo mahaba na, ganyan na. So yun ang aabangan natin kung hanggang saan ang ilalaki nila. Pero yung mga dineliver kasi dito, medyo sabihin mo na medyo bansot na yun eh. Pero yung mga pinanganak dito, tingnan natin kung hanggang saan po ang ilalaki. Pwedeng pagdating sa ganung size, hihinto na. Then mas mabagal na po ang paglaki. Or pwede din na magdire-diretso. Kaya gusto ko sana magkaroon ng aerator. Di bale, pag-iipunan ko yung aerator na yan. At tingnan natin kung magkano. Basta solar lang. Mahirap po pag hindi solar, ano. Gagastos tayo sa kuryente. Pwede nating ilagay doon. Kasi itong ating island, itutuloy natin yan. Huwag po kayong mag-alala. Itutuloy natin yan. Aayusin natin yan. Mamaya i-discuss ko po sa inyo yung plano dito sa area na yan. Hanggang ngayon ay wala pa po kaming konkretong plano talaga kung ano ang gagawin dyan. At ako po ay nananalangin pa rin hanggang ngayon kung ano po ang ibigay niyang sign sa akin na pwedeng mas mapakinabangan at mas makapag-generate ng income at the same time trabaho, mga farmer. So yan ang di-discuss natin ngayong araw na to. Actually na-discuss ko na kanina, kaya lang ayun nga po, tayo po ay naputulan ng battery. Nawalan po ng ano yung battery natin, bigla na lang nag-shutdown. So ayan, tingnan nyo naman, oh. Ganda, sarap panuuri ng ating red tilapia, ano. Ay, kahit mainit hindi ko po maano. Shoutout pala kay Ate Marisa Kristovich, kay Ate Joan Retaford, ganun din kay Tito James Retaford, syempre mga avid viewer natin yan. Kenneth Sanchez na laging nagpapaalala sa akin kung ilang weeks na ang ating red tilapia. Ayan brother, maraming salamat sa iyo. Palakas ka, laban lang. Brother Stan Ruiz, syempre go Lakers, may laban ngayon ng Lakers brother, sana ay manalo.
At ang Golden State ko naman ay nagdidelikado. Ayan. Tapos sino pa ba? Sina Ate Silvia, syempre. Tita Susan Laconico, shoutout po sa inyo. Tita Aida Gascon, ayan. At Tita Leticia, kumusta po Tita Let? Hope to see you again Tita, laban lang tayo. So ayun. Tapos sina Tita Boots Mercado at Tito Joey Mercado, syempre. Ayan. Nag-message si Tita pag nananalo ang Golden State eh. Tito Noel Yabut, syempre. Tito Noel, kumusta ka na? Nasa Amerika ka na ba? Tumakas ka na na, tumakas ka na. Ayan. At syempre ang aking brother Maynard, kumusta ka brother? Alam ko naman na pag nag-usap tayo matagal, pero minsan naman na matagalan ang reply natin. Alam ko naman yun, naiintindihan ko. Basta ingat ka palagi dyan at pagpasa Diyos na lang natin ang lahat din, syempre, diba? So God is good all the time, lagi mong sinasabi. Ayan. Shoutout din kay Ate Rosel, syempre. Ayan. Kapagbati na ako. Kuya Gilbert Cuevas at Ate Alma. Ayan, kumusta ka? Sino pa ba? Brother John Roque. Oh. Si Big Ben. Kumusta ka Big Ben? Ayan, Brother Big Ben. Corpus, kumusta ka dyan? At nakauwi ka na ba sa iyong mini vacation? Ayan po yung mga ating binabati. Sa mga nakalimutan ko, wag po kayong mag-alala at ano din tayo ulit, magsha-shoutout. Ako'y nalilibang dito sa aking red tilapia. Grabe, ang dami. Sarap panoorin. Actually, si Brother Leo pala yan, andito din nung isang araw. Sabi niya, brother, ang sarap naman manood ng kumakain ng red tilapia mo. Ganun din si Brother Jonathan de Belen, syempre, laging nanonood yan. Brother Jonathan, sarap buhay. Ayan, kontakin nyo lang po si Jonathan de Belen pagka mayroon po kayong mga aso na hindi nyo alam kung paano nyo dadalhin dito sa Pilipinas. Kontakin nyo lang po si Brother Jonathan at siya nang bahala sa mga papeles. Kabisado niya po yan. Kabisado niya ang mga lakarin. Kaya kontakin nyo lang po siya. Grabe na, andito sa gilid Yan ang purpose ko Nilagay ko dito sa gilid para makita po natin ang malapitan ng ating mga daming ayungin na naman. Ayun sa baba makain po ng feeds, mga nahulog. At sana yung mga ulang nakakakain din po sa mga nahuhulog. Isa po sa mga kinaganda naman ng ating feeds na sabihin mo ng 30% ay nahuhulog dahil sa may ulang pa po tayong sumasalo din sa ilalim so kaya minsan iniisip ko parang maganda din itong feeds na to na hindi lahat nagfo-float kasi at least may nakakain po yung ating bibirahin na ba natin na siguro yung iba. 4 na takal yan 4 na takal. Yan yung mga ayungin natin, may mga maliliit na nahuhulog. Sana yun ang kuhanin nila para masubo na nila ng dire-diretso. Para sa kanila yung maliliit wala na po tayong pansin nyo, wala na tayong mga tadpoles. Tapos na yung breeding season ng mga palaka. Kaya okay na, wala na pong nang buburaot sa atin. Tapos na yung breeding season. Ayun dami. Ang sarap. Sana naman yung mga naandun dito na pumunta kasi naman na nila yan hinihintay ko, alam nyo yung hinihintay ko, yung huli pa nating 5,000 na red tilapiang maliliit na hindi pa nagpapakita. Mayroon na pala, ayun yung mga maliliit na yan na yun. Actually nahuli ang paglaki pero nakakabawi naman yan. Palagi ko na andyan yung mga maliliit nasa silong ng kangkong. Pero meron dito na nag-enjoy na rin dito mga ka-farmer. Ayan yung mga yan. Pero ilan lang yan andyan. Hindi ko alam kung ayan na naman tayo. Speculate na naman tayo na nakain ng mga ibon pero sa tingin ko hindi. Marami po. Parang kagaya nito, di ba? Na bigla na lang lumabas. Ang dami pala nila. Iba late na nakakain kaya medyo nahuli nila yung growth nila. So, makahabol. Ayan yung mga bago. Malalaki na din Alas ganito na. Ayan na po.
Kanya, yan yung mga bago na. Bilis din naman lumaki. Hindi ko na matandaan kung ilang linggo na ba ito. Hindi ko na nabilang. Hindi ko na nabilang. Ayan. Sarap ng init ng araw ah. Hindi ko po ubusin dahil ayan oh, marami pang pagkain. Ayun yun oh, dami sa ibabaw. Umamo na sila. Unang dating napakailap. Pero ngayon tingnan nyo, sinasalubong na ako. Natuto nang kumain ano. So ayan, sa experiment natin na to, mga farmer, eye opener sa ibang mga manunood na hindi naniwala na kaya natin buhayin yung ayungin dito sa fish pond. Ngayon totoo po pala na pwede siya, na hindi ko lang alam kung bakit nawala siya sa mga ilog, karamihan po ng mga ilog, kasi yung iba ay talagang naniniwala nga, nagsasabi nga sa mga palayan lang dati meron yan so hindi ko po alam kung bakit na malalapad na yung iba. Kikita ko, nadidistract mo naman ako. Yung iba po ay malalo na yung mga may edad na, ayoko na masabihing matanda na, diba? Yung mga may edad na ng konti na na nagsasabi sa akin, ka-farmer, bubuhay yan kasi dati kami nung bata kami, ayungin napaka yan ang pagkain namin, yan yung namin, nakukuha lang namin yan sa ilog, sa mga sapa-sapa, ang dami yan. Ngayon po mahirap nang hanapin. So, 'di ba? Tingnan niyo naman. Ngayon, napatunayan natin na kaya palang buhayin sa fish pond. Na kaya nilang mga itlog, mga anak sa fish pond din, makapagparami. Yun nga lang, talagang napatunayan din natin na slow grower siya. So, yun ang naging problema siguro, kaya wala pong gustong mag-alaga niyan sa fish pond. Kahit mataas ang market value. Pero kita nyo naman po ang linaki ng red tilapia, di ba, compare sa ayungin. Naiwanan talaga yung ayungin. So, tayo naman, ako naman po ay masaya dahil meron tayong ayungin. Isa sa mga pangarap ko yan magkaroon po ng ayungin dito sa ating fish pond, di ba? So malay natin maging kapakipakinabang po itong fish pond na ito, makapag-generate ng income, added income through red tilapia and ayungin farming, mga farming. Plus may ulang pa po tayo na pinangarap ko din. Napakabay talaga ng Panginoon. Thank you po. Nagpapasalamat ko yan dahil masaya po ako na alam nyo yun, basta alam nyo na kung ano yun, mga farmer, yung pinagpapasalamat natin. Sama natin ang pamilya, diba? Ate Mer Malyari, mati ko nang makalimutan. Ate Mer, kumusta ka? Nakain mo na ba ang iyong mabolo? Sana naman ay hindi na blocker. Marami-rami yun. Banatan mo na ng banatan. At kung uutot ka man ay ikaw lang naman ang aamoy ata. Pampautot po ang ang mabolo, mga ka-farmer. Nung ano ko siya, linagay ko sa sasakyan nila. Sabi ko, mangangamoy utot kayo. Ayun na nga, nangamoy utot nga. Wala po tayong ulang na nakikita. Baka naandun sa baba. So ayan, eto mga ka-farmer, saan ba ako sisilong? Wala tayong masilungan. Itong area na to ay ano po, pinag-iisipan pa namin. Ako especially maano ko kay Bebe din, nandito maliliit na tilapia. Kailangan hagisan to. Teka, hagisan natin mamaya. Kung ano pa po yung pwedeng gawin, anong gagawin namin dito sa area na to na napakalaki pa, mga farmer. Kita nyo yan. Siguro parang binili din namin yung lupa kasi malaki-laki din po ang ginastos sa pagpapatrabaho. Pero ako naman po ay naniniwala, hindi naman ibibigay ng Diyos yung bagay na hindi namin magagamit. At
hindi mapapakinabangan at walang purpose ba. So maybe now hindi pa namin nare-realize, hindi pa natin nakikita, pero ako naniniwala, ay sarap ng lilim, naniniwala po na talagang magagamit. Patayin ko lang po yung camera dahil masyado na mahaba, mahirap mag-transfer na napakahabang video. Ayan, tuloy natin. So ayan na yung mga maliliit. Ayun na nga po mga farmer, kasi di ba una yung plano namin dito is parang resort nga, pero tinurn down na namin as time goes by, na parang sabi ko, bebe, malaki ang investment, parang mahirap i-maintain, ang competition napakarami. So flooded po tayo ng mga ganong business ngayon. So kahit si tropa, dinidiscourage na rin ako, tol, wag na kanya, yung nagtrabaho nito, kasi may ganon din siya, pababaan ng presyo ngayon, sabi niya, ang hirap. So sabi ko, okay kako, di pag-iisipan namin yan. So ako naman naisip ko, ano kaya kako na seedlingan naman. So ano man, nag-iisip po kasi ako ng mga pwede maging option natin, or sabi ko pagandahin na lang natin ito, parang attraction na din lang para sa ating kainan. Pero inisip ko naman, sabi ko, kung ganon, parang yung ability nito na makapag-generate ng income, parang ginagamit mo lang yung lugar para lang sa isang, di ba, yung dun lang sa lechonan naman, na which is Sabado Linggo lang naman namin halos, di ba, nagagamit. Parang sabi ko, wait, parang hindi okay na, andon, maganda, magamit natin. Sinabi ko din naman yun na sa vlog din nun nakaraan, na yun nga ang balak namin. Pero syempre ako naman, tinitimbang ko din po, mas maganda ako na rin siguro na ma-separate din yung maging, di ba, mag-generate to ng income na hindi magkasama, baga hindi connected. Kasi parang pag pinaayos mo ito, di ba, connected siya, parang tinutulungan niya lang po palakasin yung kainan. Dahil dito na maging pasyalan yan, merong etos, tapos merong, di ba, parang ganon mangyayari. So maliliit. So ayun po mga ka-farmer, ngayon naisip ko na naman na sabi ko parang magandang gawin ka ko yung vermi, pero pag-aaralan ko muna. Kasi tinitingnan ko, tingnan nyo mataas po ang demand, may market siya, makakapag-create pa ng trabaho, may gagawin, yung mga boys may gagawin na hindi na po sa bulsa ko magagaling yung mga pasweldo nila sa weekdays. At the same time, makakapagbigay pa tayo ng livelihood, small na income para sa mga may alaga ng kalabaw, at pwede din naman sa ibang lugar na pwede tayong may kontakin na isa or dalawang tao na magsusupply sa atin ng di ba, cow manure, para po, ang dami po kasi dito sa amin, dahil marami pa po kaming palayan, marami po kalabaw pa. Marami pang Carabao manure, maraming ito, yung cow manure dito sa kabila, pwede din nating kuhanan yan. At marami pa pong Carabao sa paligid. So sa tingin ko hindi naman tayo kakapusin, at marami pa po tayong mga baryo na pwedeng kontakin din na alam niyo na makakapagbigay sa atin ng Carabao manure. So isa po sa iniisip ko yung vermicomposting dito. Kaya lang si Bebe medyo against, kasi sabi niya may kainan tayo tapos bulate ka, sabi niya. Ako naman, Bebe ka, ako hindi naman, unang-una walang amoy yon. Hindi po yan kagaya ng manok, baboy na dumi na mabaho. Ang hindi naman, pwede mo namang itabi lang sa isang sulok na yung mga sako, di ba? Parang hindi naman langawin, di ba? So I mean, I think makakalusot naman. Pero sa inaano niya, kasi parang siya kasi takot sa bulate, pero hiwalay naman po mga farmer, hiwalay naman di ba? So pwede mo naman bakuran to, and then hiwalay naman. Sa mga gustong sumilip dito, pwede naman pong dumaan, magkakaroon tayo ng hallway,
makakapag ano naman sila, makakapagpa-picture naman po sila just in case. Kaya lang, yun nga, masasakripisyo ng konti yung beautification na project natin. Pero ako naman, iniisip ko, aanin mo naman yung ganda kung, di ba? At the end of the day, yung income pa rin naman ang mananaig. 'Di ba? Yung pera pa din naman na kayang i-generate, 'di ba? For the family, for everybody, for the families of my people din na, 'di ba, ng mga tauhan natin na makapagbigay po ng trabaho. Kasi at least makapagtuloy-tuloy, 'di ba? So, ayun po ang ang aking iniisip at pinag-iisipan, at hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa at pinapanalangin din, mga farmer. So ang dami ng maliliit. Ito na yung hinahanap natin kanina. Ayan, naglitawan na yung mga ayungin. Ang linaw, kitang kita nyo naman na siguro yan. Ang dami, di ba? Yung mga itim na medyo malalaki, tilapia yan, nahalo yan kasabay nung red tilapia, mga farmer. Ayan, so hinahabol pa rin po nila yung pagkain. Hagis pa tayo. Hagis pa tayo. Ayan. Maganda din po 'yon kasi naka-separate yung business. Hindi siya parang nakasalalay sa kainan o sa lechon. Yun talaga separate. Naalala ko yung sinabi ni Brother Leo Chavez sa akin. Brother, sabi niya kailangan mo ng business na isa pa. Kasi sabi niya may time talagang mahina ang isa. At least meron ka pang ibang nasasandalan. Kasi siya meron po siyang baboyan, yung sa palengke ba na baboy. At the same time meron po siyang UPBC. So yun ang kanyang payo sa akin. Okay na yung pagkain, no? Alis pa tayo kasi busugan pa eh. Gusto pa eh. Doon maglagay tayo ng konti doon sa kabila na medyo merong pang makukulit na ayaw lumabas. Kahit dito ka lang, agis kang ganun, no? Diba? Yun ang kinaganda. Gutom pa eh, yung rumoronda. Yung mga naan dito parang ayaw lumabas. Mukhang dalawa pa ang pakakainin ko at 3 na. Baka maghahagis din tayo kahit konti dito. Hindi pa sanay sa pagkain yung iba dyan. Ay, yan po ang aking ngayon. Sabi ko pa naman papasyal ko yung mga bata. Kasi si Hinay, pag tinanong mo, alam mo yung Kidzuna? Ano yun? Ball, sabi niya. Dami ball. Naalala niya na po, mga ka-farmer. Hinay, ano niya, ball? Sarap dun, sabi niya, sarap dun. Punta tayo, Kidzuna, punta tayo. Suna, sabi niya. Ay, sabi ko, sige. Ano naman? Ayan. Pero tingnan nyo, di ba ang daming tilapia dito, no? Ayun, no? Kita nyo yan? Doon mayroon pa. Mga malalaki. Kaya sabi ko, pag nagpapakain, hindi talaga pwedeng hindi maghagis dito, maghagis doon. At baka mamaya doon din maghahagis pa tayo sa maliit na pond na yon na hindi pa natin na isasara hanggang ngayon. Ayan. Ay, salamat sa Panginoon at maganda na uli ang panahon. Ayan, maganda na ang panahon. Kapag linis-linis na sila, ayan, tingnan nyo, meron pa rin, diba, andito. Kaya yung mga maliliit nyan, karamihan na andyan na sa ilalim ng ayaw nang umalis sa ilalim ng kangkungan. Hindi na po sila umaalis. Naubos yung pagkain natin. Ayan, tingnan nyo. Hindi naman sila pumupunta doon. Yung taga dito. Tingnan nyo. Diba? Yung taga Purok 7. Ayan, ay naririnig yung aso. Hindi po si Ponpon yun. Hindi sa amin. Sa kabila ay Dodong.
Ayan, ang dami pa rin mga isda dito. Tingnan nyo. No interest sila dun. Nandito sila. Oh. Kaya kailangan talaga pag naghagis dito, hahagis dun. Para hindi naman mapag-iwanan natin yung nandun sa gitna. Ayan o, tingnan nyo. Kumakain sa... Oh. Baka hinahabol pa nila yung mga feeds na naandoon. Ayan. Ganyan lang po sila. Ronda-ronda lang. So ayan, tapos na naman pala isang content natin na yun. So ayan, marami pa po kami gagawin din. At si Rambo naglilinis na rin doon sa kabila. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.